Ang ex-husband ko ay dumating sa aking pintuan kasama ang kanyang magiging nobya, hawak ang imbitasyon sa kasal. Nang makita niya akong may hawak na sanggol, iniwanan niya ang babae at nagmamadaling lumapit sa akin. Setyembre sa Maynila. Ang ulan ay tumatalsik-talsik tulad ng isang malikot na bata na nagsaboy ng tubig sa bubong ng yero. Hindi naman ganoon kalamig ang panahon, ngunit ang halumigmig ay lumusot sa bawat tela, sa bawat sulok ng kwarto, hanggang sa hindi matuyo ang kumot kahit ipaaraw ng buong maghapon. Nakatira ako sa isang maliit na inuupahang apartment malapit sa Marikina River, sa isang malalim na eskinita na bihirang mapagdaanan ng mga tao, sapat na kailiman para maalagaan ko ang aking sarili nang hindi ko maririnig ang mga usap-usapan ng kapitbahayan. Ang pangalan ko ay Clara Santos, at 5 araw lamang ang nakalipas mula ng mga anak ako. Ang sanggol sa duyan na katabi ng sofa ay ang aking anak na lalaki. Ang aming tawag sa kanya sa bahay ay si Dodoy. Binalak ko siyang irehistro bilang Jose Miguel Santos, ngunit naghihintay muna akong lumaki ng kaunti ang aking lakas at makumpleto ang mga papeles. Si Dodoy ay 10 araw na nauna ang pagsilang. Ang kanyang balat ay manipis at maliwanag tulad ng mga petalo ng pomelo. Ang kanyang maliit na mga kamay ay sumasakal sa aking daliri nang napakahinang gumalaw. Maingat na binalaan ako ng doktor panatilihing mainit ang sanggol, limitahan ang pakikipag-ugnayan sa mga estranyo, iwasan ang aircon na direktang humihip at sundin ang schedule ng check-up para sa jaundice at lagnat. Pakinggan ninyo madaling sabihin ang mga iyon. Ngunit ang pag-aalaga sa isang sanggol ng nag-iisa, ang bawat bagay ay nagiging isang labanan. Ang tahi ng aking operasyon ay tumatarak na parang may nakasamid na kawad ng bakal sa aking katawan tuwing kikilos ako. Gabi-gabi, sa pagitan ng mga antok, kapag narinig ko ang munting unggol ng aking anak, bigla na lang na akong gigising at ang palad ko ay automatikong susubok sa noo ng bata, mainit o malamig tulad ng reflex ng isang bagong ina. Minsan ay natitawa na lamang ako nang mapait sa sarili ko. Noong nagmamahalan pa kami, naniniwala ako na ang pagmamahal ay sapat na para sa lahat. Ngayon ay napagtanto ko ang isang katotohanan: ang pagmamahal ay hindi nagpapakain ng sinuman at hindi pinapanatili ang sinuman na nananatili. 6 na buwan na ang nakalipas mula ng aming annulment. Sinasabi ng mga tao na pagkatapos ng annulment ay parang nahuhugas ang bigat. Para sa akin, ito ay katulad ng biglang inangat sa isang pamilyar na puno at itinapon sa gitna ng isang lugar na hindi ko kilala. Nagtatrabaho ako bilang isang freelance interior designer, tumatanggap ng mga proyekto sa panahon na mayroon, tahimik sa panahon na wala. Ang aking pagbubuntis ay ganoon din ang takbo, minsan may kasama, minsan nag-iisa lamang ako sa isang silid na walang ibang maririnig kundi ang aking sariling paghinga. Pumunta akong mag-isa sa mga check-up. Nang mabigat ang aking pagduduwal, nagluto akong mag-isa ng kamote para makakain. At nang dumating ang araw na kailangang sumakay sa operating table, nag-sign akong mag-isa ng mga papel dahil sa papel, isa na akong solong ina. Si Ramir, ang aking dating asawa, ay lumabas sa aking buhay ng maayos at mabilis. Siya ay vice-presidente ng isang construction company. Palagi siyang nagsasalita na parang nasa pulong. Nang araw na pinirmahan namin ang mga papel, matagal niya akong tinitigan. Pagkatapos ay nagsalita lamang siya ng isang pangungusap. Huminto na tayo rito para hindi na tayo pareho ng mapagod. Hindi ko siya pinigilan. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil naintindihan ko na ang isang bagay na nabasag na ay lalong masasaktan kung pipigulan. Ang sanggol na ito ay isang bagay na hindi ko sinabi sa kanya. Hindi ko ito itinago para mapahamak ang sinuman. Itinago ko ito dahil natatakot ako. Natatakot na ituring ang aking anak bilang isang pagkakamali. Natatakot na ituring siya ng pamilya ng kanyang ama bilang isang bagay na dapat iangkin para sa kanilang angkan. At higit sa lahat, natatakot sa uri ng pagbabalik na dahil sa responsibilidad ang bumalik para lamang umalis ulit ng isang beses pa, isang beses na nagsinungaling para na siyang hindi mapagkakatiwalaan.
may mga sugat na hindi nangangailangan ng kutsilyo, isang beses na pag-abandona ay sapat na. Mapalad naman ako, hindi ako ganap na nag-iisa. Si Ate Josie, ang aking pinakamatalik na kaibigan, ay 1 taon lamang ang nakakatanda sa akin. Mainit ang ulo ngunit matapat ang pagmamahal, ang uri ng pagmamahal na walang patid na paligoy-ligoy at diretso pa rin. Nagpatakbo siya ng maliit na karinderya, almusal ng lugaw at pandesal, tanghalian ng mga ulam. Sobrang abalado siya, ngunit bumibisita pa rin. Nang araw na lumabas ako sa ospital, nagdala siya ng isang malaking kaldero ng bulalo na mainit pa rin, kasama ang isang supot ng pechay. Kapag nag-aalaga ka ng sarili mo pagkatapos ng operasyon nang walang mainit na sabaw, huwag kang magreklamo, sabi niya. Narinig ko ito at kumati ang ilong ko. Kakaiba talaga ang buhay. Ang mga kamag-anak ay maaaring malayo, ngunit ang mga kaibigan ay maaaring maging mas malapit kaysa pamilya. Hindi matagal nananatili si Ate Josie, ang kanyang karinderya ang kanyang ikabubuhay, at ang isang araw na walang serbisyo ay isang araw na walang pambili ng pagkain. Kaya naman sa umaga, ang aking apartment ay tahimik lamang, maririnig mo ang tunog ng breast pump, ng kumukulo na tubig, ng orasan, at ng hininga ng isang ina na nagsisikap na huwag mabuwal. Nagtatakda ako ng sariling schedule tulad ng militar para hindi mawala ang aking utak sa kaguluhan. Umaga, palitan ang diapers, punasan si Dodoy ng mainit na basa. Tanghali, uminom ng gamot, kumain ng lugaw, subukang tumayo at humakbang ng kaunti. Hapon, pahintayin ang sanggol, makipag-ugnayan sa mga lumang kliyente para mag-postpone ng deadlines, panatilihin ang mga future projects. Gabi, bantayan si Dodoy, sukatin ang lagnat, punasan ang pawis. Kailangang maging maayos ang lahat dahil kapag nagulo ako, magdurusa ang aking anak. Minsan, nakita ko ang aking sariling mukha sa patay na screen ng TV, buhok na napilasan ng mabilis, maputlang kulay, maitim ang mga mata, damit na maluwag na tayo sa bahay. Tinanong ko ang aking sarili, sino ba ito? Pagkatapos, muling unggol si Dodoy, ang kanyang maliit na mga kamay ay kumakaway sa hangin. Nawala agad ang tanong. Isa na lamang akong ina, at minsan, hindi pinapayagan ng pagiging ina ang pagiging mahina. Halos 10:00 na ng umaga, nang muli ay tumalsik-talsik ang ulan, tapos ko nang patulugin si Dodoy at inilagay sa duyan. Dahan-dahan ang aking mga hakbang, natatakot akong magpalitan ng hangin at magising ang bata. Katatapos ko lamang umupo sa sofa nang nagring ang doorbell. Natigil ako. Tumibok ng malakas ang aking puso, ang uri ng tibok ng isang taong nakarinig ng kakaibang ingay sa gabi. Tiningnan ko ang aking telepono, walang mensahe mula kay Ate Josie. Wala rin akong in-order na kahit ano. Ang mga kapitbahay namin ay halos hindi ko kilala dahil nasa pag-aalaga pa rin ako ng aking sarili pagkatapos ng operasyon. Muli ay tumunog ang doorbell, matatag at malinaw. Tumayo ako, dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Automatikong hinawakan ng aking kamay ang aking damit para takpan ang aking dibdib, para bang matataakpan ko pati na rin ang aking pag-aalala. Hindi ko binuksan ng buong buo ang pinto, buksan ko lamang ito ng kaunti at isinaksak ang safety chain. Ganoon ang gawin ng isang babaeng mag-isa, kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Sa hallway, ang amoy ng ulan ay sumasaklaw sa dingding. Ang madilaw na ilaw ay nagtatagal ng anino ng taong nakatayo sa harap ng pintuan. Tiningnan ko sa puwang ng pintuan at nalamigan ang aking buong katawan. Isang lalaki sa mapuling suit ang nakatayo roon, matangkad, tuwid ang balikat, pamilyar ang mukha hanggang sa akalaing nagkamali na ako ng tingin. Sa tabi niya ay isang babae na may maliwanag na jacket, magaan na kulot na buhok, at hawak ang isang makapal na sobre na may taas na lettering katulad ng mga imbitasyon sa kasal. Narinig ko ang tunog ng aking sariling puso na parang nahulog sa isang walang lamang timba. Si Ramir ang nakatayo sa harap ng aking pintuan, at ang babaeng kasama niya ay hindi estranyo, iyon ay si Yana Ferrer. Ang pangalan niyang ang dating lumipas sa aking buhay tulad ng isang mapangalap na halimuyak ng pabango, matamis, marangya at malamig. Pinisil ko ng mahigpit ang safety chain.
Sa kwarto sa likod, si Dodoy ay tahimik pa rin sa pagtulog, at biglang lumitaw sa aking isipan ang kasabihang, ang kasalanan ng ama ay dinadala ng anak, hindi dahil may kasalanan ang aking anak, kundi dahil naunawaan ko na mula sa sandaling ito, ang kapayapaan na aming natamasa sa nakalipas na ilang araw ay hindi na magiging ganap na katulad ng dati. Si Yana ang nagsalita muna. Ngumiti siya ng eksakto sa tamang dosis, sapat na bapat na pagiging palakaibigan at formal upang hindi mareklamo ng sinuman. Clara ba? Ako si Yana Ferrer, kaibigan ni Ramir. Malapit na kaming magkasal kaya dumating kami para personal na mag-imbita sa iyo. Malambot ang kanyang boses, parang nagbubuhos ng tsaa. Tinitingnan ko ang sobre sa kanyang kamay. Makapal ang papel, mataas ang print, matalim ang mga gilid ang uri ng imbitasyon na ipinagmamalaki ng mga tao sa social media na may caption na elegant. Hindi ako bago sa ganitong bagay. Si Ramir ay palaging mahilig sa mga detalye mula sa mga tahi ng kanyang barong hanggang sa kung paano siya tinitingnan ng ibang tao. Si Ramir naman ay nakatayo sa tabi ng walang ngiti, walang bati. Tinitingnan niya ako parang isang lumang kaibigan na nakilala ulit sa isang pulong naroroon, ngunit hindi kabilang. Pinigilan ko ang safety chain. Sa loob ng kwarto, ang aking anak 5 araw na lamang ang gulang ay nangangailangan ng init ng kwarto, hindi ng malamig na hangin ng hamon. Natanggap ko na ang imbitasyon. Salamat, sagot ko. Sinisikap na maging kalmado ang boses ko. Ngunit nasa pag-aalaga pa rin ako. Malamang ay hindi angkop na makipag-usap ngayon. Hindi umatras si Yana. Bahagya siyang sumandal para subukang makita ang loob ng apartment sa puwang ng pintuan. Nakita ko ang titig na iyon ang titig ng isang taong bisita, ngunit gustong sumuri. Oo, naiintindihan ko, sabi niya. Ngunit ang kamay niya ay muling inangat ang sobre palapit. Ilang minuto lamang kami. Dati naman kayong pamilya ni Ramir, hindi ba? 2 salitang iyon pamilya dati ay parang bato na bumagsak sa aking puso. Pamilya, na 6 na buwan na ang nakakaraan, walang nagtatanong kung buhay pa ba ako. Pamilya na nag-iwan sa akin para pumunta sa mga check-up ng mag-isa, nag-operasyon ng mag-isa, tiniis ang sakit ng mag-isa. At ngayon ay sasabihin niya sa akin ang salitang pamilya na parang isang bagong sticker na idinikdik sa lumang sugat. Iniunat ko ang aking kamay para tanggapin ang sobre, 2 kamay ang tamang paraan. Hindi dahil ibinibigay ko sila ng paggalang kundi dahil ayaw kong maging ang hambog na walang pag-aalala sa kuwentong gagawin nila. Sa mismong sandaling iyon, isang mahina ngunit sapat na tunog ang lumabas mula sa likod ko. Oo, ang boses ni Dodoy isang munting sigaw lamang, ngunit sapat para baguhin ang kulay ng buong hallway. Automatikong lumingon ako, instinct ng ina. Si Dodoy ay halos lumipat sa posisyon niya, ang kanyang mapulang labi ay nanigas, ang 2 kamay ay kumukuha ng hangin. Hindi na ako nag-isip ng masyadong matagal. Humakbang lang ako paatras, iniunat ang aking mga kamay, at inangat ang bata, mainit ang balat, may amoy ng gatas. Inilapit ko siya sa aking dibdib, at marahang tinapik ang likod niya para mapanatag. Nang muli akong lumingon sa pintuan, nakita ko si Ramir na nakatayo ng walang galaw, ang titig niya ay nakadikit sa munting pula na sanggol sa aking mga braso. Ang isang lalaking sanay sa pagkontrol ng lahat ng bagay ay biglang naging estatwa. Si Yana naman ay natigil ng kalahating hakbang, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay nananatili kahit na ang mga gilid ng ngiti ay medyo nanigas na, parang may biglang hinabig ang isang tali. Oh, bumulalag siya, malambot pa rin ang boses ngunit may isang tiklop na lumabas. Bago kang nanganak, Clara, gaano nakatagal ang baby? Ang tanong na iyon ay parang walang mali siya ngunit naunawaan ko kung ano ito. 6 na buwan mula ng aming annulment at ako ay may hawak na bagong silang na sanggol. Gaano man ako umikot sa pagpapaliwanag, hindi maaaring gawing 3 o 4 na buwang gulang ang isang sanggol para mapaganda ang kwento para sa kanila. Nagtatanong si Yana para kumpirmahin ang kanyang hula at para iligtas ang kanyang sarili mula sa pakiramdam ng pagkalinlang. Tumingin ko ng diretso sa kanyang mata. Hindi ako kailangang magpaliwanag ng detalyado.
Mas hindi ko na kailangang magbigay ng justification sa babae na malapit ng pakasalan ang aking dating asawa. Kamakailan ko lamang nanganak. Maliit pa ang bata, pakiusap na umuwi na kayo, masikap na sinabi ko ng maikling-maikli. Si Yana ay napabulalas tulad ng isang nagtatanggol ng kanyang sariling dignidad. Ang titig niya ay lumipas sa kay Ramir at bumalik sa akin ng mas matalim. Siguradong mabigat din para sa iyo, Clara. Nagtatanong lamang ako para malaman ang pinigilan ko ang boses niya sa pamamagitan ng aking tingin, hindi galit, hindi nagmumura, tumingin lamang ng diretso. Ang uri ng tingin na nagsasabi, huwag nang magpatuloy pa. Hindi ko binuksan ng buong buo ang pinto. Hayaan ko lang silang pumasok ng bahagya sapat para makabalik ako sa loob habang pinapanatili ko pa rin ang kontrol. Hindi ako nag-imbita. Binigyan ko lang sila ng pagpasok bilang paraan para maiwasan ang ingay. Pumasok si Ramir ng una natural, parang daang beses na siyang pumasok sa aking tahanan. Gusto ni Yana na sundan siya, ngunit biglang inangat ni Ramir ang kanyang kamay ng malamig tulad ng kutsilyo. Hintay ka muna sa labas. Natulala si Yana. Ikaw ang aking magiging asawa. Ibaba ka sa baba. Pinugot ni Ramir ang kanyang salita nang hindi mataas ang boses, ngunit ang tono ay maririnig mo nang hindi maaring kontrahin. Si Yana ay nanatiling nakatayo sa pasukan. Ang kanyang mukha ay namutla. Tinitingnan niya ako ng isang tinging parang gustong mag-iwan ng marka. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumiko at mabilis na lumakad sa basa na hallway. Napindot ang pinto. Sa maliit na kwarto, si Ramir ay nakatayo sa harap ko. At alam ko na mula sa sandaling ito, hindi na ito usapin ng isang imbitasyon sa kasal. Sa sandaling napindot ang pinto, mabilis akong lumiko at pumasok sa sala, nagtayo sa harap ng duyan tulad ng isang instingtong pagtatanggol. Si Dodoy ay nananatili sa aking mga bisig, mainit ang balat niya, banayad ang amoy ng gatas. Nakita ko ang tingin ni Ramir na lumilibot sa kwarto, isang mabilis na pagsusuri. Ang aking inuupahang apartment ay maliit, isang sofa na bigi ang kulay, ang duyan na katabi ng dingding, isang upuang panghapunan na nakatiklop at ilang supot ng mga gamit para sa sanggol na hindi pa naitatago. Walang espesyal na pabango sa halip, amoy ng antiseptic, ng basang tela ng gatas na hindi pa ganap na natuyo dahil sa halumigmig, at ng espiritu ng isang bagong ina na nagsisikap na huwag mabuwal. Lumingon si Ramir sa isang pagkakataon pagkatapos at tinitingnan niya ang sugat sa operasyon sa ilalim ng aking maluwag na damit. Hindi niya ito sinasabi ng malakas, ngunit naintindihan ko na sa kanyang isipan ay may mga kalkulasyon na paano kakitid ang espasyo, paano ako mahina at paano wala akong sinuman sa likod ko maliban sa aking sarili. Nagsalita siya ng una. Ang boses ay pausbong, ngunit napanatili pa rin ang ugaling pang-autoridad. Ilang araw ka nang nanganak? 5. Tugon ko ng diretso. Nagtimpi siya ng isang sandali. Ang titig niya ay muling bumagsak sa kay Dodoy doon na nahimik ng napakatagal sa maliit na labi ng bata. Pagkatapos, ang pangalawang tanong niya, matalim ang anggulo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nangiti ako ngunit hindi ito masayang tawa. Maasim ito, tulad ng balat ng suha. Para saan? Para mag-schedule ka ng pagiging ama, tulad ng pag-schedule ng pulong? Kumonot ang noo ni Ramir. Kitang-kita ang pagkainip sa kanyang mukha. Lagi siyang gaalit kapag nasabi sa kanya ang ganitong uri ng katotohanan dahil tinatamaan nito ang kanyang pagmamalaki na palagi siyang may kontrol sa lahat. Huwag kang umikot sa usapan. Nang mababa ang boses. May karapatan akong malaman. Pinisil ko ng mahigpit ang aking mga kamay sa likod ng sanggol para bang kapag binitawan ko ang isang dako, agad nilang kukunin ang bata. Dahan-dahan at malinaw akong nagsalita, tulad ng mga salita na nakadikit sa sahig. Ang iyong karapatan ay hindi mas malaki kaysa sa kapayapaan ng aking anak. Humakbang si Ramir ng isa palapit, isang hakbang lamang, ngunit parang napatingkad ang lahat ng espasyo sa pagitan namin. Anak ng sino ito? Inulit niya ang tanong, ngayon ay mas mababang boses ngunit mas matalim. 6 na buwan ka nang iniwan, at ikaw ay may hawak na bagong silang. Paano mo gustong maniwala ang isang tao? Hindi ako umatras.
Matagal na akong umatras sa kasal na iyon. Huminga ako ng malalim na ramdaman ang kirot ng tahi, ngunit nanatiling tuwid ang aking katayuan. Nais mong maniwala o hindi ay nasa iyo na iyon, tugon ko. Sinasabi ko sa iyo, nang isang beses ang bata ay akin. Tumingin si Ramir sa akin, ang kanyang mga mata ay medyo namula, kung ito ay dahil sa galit, gulat o sa ilang emosyon na hindi pa niya napangalanan, hindi ko masabi. Iniunat niya ang kanyang kamay tulad ng isang reflex para humawak sa bata. Dali-daliang lumiko ako. Pinagbalot ng aking katawan ang sanggol, isang simpleng kilos lamang, ngunit naging itim ang titig ni Ramir. Ano ba'y ginagawa mo? Bumagsak ang kanyang salita. Pinoprotektahan ang aking anak. Binago ko ang pagtukoy sa sarili ko para hindi ako mahinaloob. Ang bata ay maaga ang pinanganak. Inutusan ng doktor na limitahan ang pakikipag-ugnayan sa mga estranyo. Ama niya ako. Wika ni Ramir, ang mga salita ay parang tatak. Tumingin ko sa kanya ng kalmado hanggang sa nagulat na rin ang aking sarili. Ang kumpiyansa mo ay kapansin-pansin, sabi ko. Parang sa pag-sign ng kontrata, nginuya ni Ramir ang kanyang ngipin, madaling makita nang naaantig ang kanyang pagmamalaki. Ang katotohanan iyon ay tumama sa sentro ng kanyang mapagmataas na paniniwala na siya ay palaging may kontrol sa lahat. Huwag mong subukan ang pasensya ko, ang kanyang boses ay nagsimulang gumaspang. Mayroon akong karapatan. Huwag, tugon ko. Sinasabi ko sa iyo mula ngayon, ang kapayapaan ng aking anak ay mas mahalaga kaysa sa iyong karapatan. Nanatiling tahimik si Ramir. Tahimik ng katulad ng isang taong binabasa ng malamig na balde ng tubig, ngunit pilit na nagtatangkilik ng composure. Tinitingnan niya ang duyan, ang mga nakatiklop na diapers, ang bukas na lata ng gatas, ang mga papel na nakadikit sa mesa na may sulat na discharge papers. Dahan-dahan siyang nagtanong, mas matagal ang boses ngunit puno pa rin ng kontrol. Kailan ka nagbuntis? Hindi ako agad sumagot. May mga tanong na parang simple, ngunit kapag nasagot mo, parang nagbibigay ka ng hawak sa iyong leeg para mahawakan ng iba. Hindi mo kailangang mag-imbestiga, sagot ko lamang. Nang mapait na tawa si Ramir. Hindi ka makakatakas sa katotohanan magpakailanman. Nag-anol ka na maaari kang mamuhay ng gusto mo. Ngunit kung anak ko ito, hindi ito isang bagay na maaaring itago. Matagal ko siyang tinitingnan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ng malinaw ang tunay na kinatatakutan niya, hindi ang kawalan ng ama ng bata. Ang totoo, natatakot siya na may marinig ang mga tao na inabandona niya ang kanyang anak. Para sa isang lalaking naninirahan sa mataas na posisyon, ang karangalan ay maaaring mas mabigat kaysa sa mismong pagmamahal. Pumunta ka rito dahil sa anak, wika ko ng mahinahon. O pumunta ka dahil natatakot kang marinig ng mga tao na nang alis ka sa isang bata. Natigil si Ramir, ang mga mata niya ay nawalu-walo sa isang sandali tulad ng isang tinamang spot. Binuksan niya ang bibig, pagkatapos ay isinara ulit. Hindi ko na kailangan pang marinig ang kanyang sagot. Naroroon na ito sa kanyang ugali mula nang lumabas siya sa hallway, malamig, linihin, puno ng papel na solusyon. Binago niya ang paraan, ang boses niya ay naging mas maayos, na parang nag-adjust ng disenyo ng isang profesional na nagsasalita sa kliyente. Susundin ko ang tamang proseso. Kailangan ko ng pagkumpirma ng relasyon ng ama at anak. Kung tama ito, mayroon akong responsibilidad at mayroon din akong karapatan. Narinig ko ang salitang karapatan at napalungkot ako. Sa loob ng aming kasal, nagsalita rin siya ng responsibilidad, ngunit palagi itong nasa bibig lamang. Ngayon na ang responsibilidad ay nakakabit sa karangalan niya. Nagsasalita siya, parang nagtatakda ng mga tuntunin. Humakbang ako paatras ng kalahating hakbang, hindi dahil natatakot para mailagay si Dodoy sa duyan. Pagkatapos, hinarap ko si Ramir. Pumayag ako sa DNA test. Sagot ko nang agad natigilan pa siya. Ngunit kapag pinayagan ng doktor at sa lugar na aking pipiliin, may mga dokumento, may tala, may pirmang akin. Hindi ko papayagan na gawin ang gusto mo na parang hawak mo ang lahat. Tinitingnan niya ako para bang tinitimbang ang lahat. Alam niyang sanay siya sa pagwawagayway ng lakas, pera, koneksyon, posisyon. Sa maliit na kwartong ito,
Ang nag-iisang bagay na hindi niya mabibili agad ay ang pahintulot ng isang ina. Huminto siya ng ilang segundo, pagkatapos ay bahagyang tumango. Sige, wika ni Ramir. Ngunit paalalahanin kita, kapag tama ito, magbabago ang lahat mula ngayon. Hindi ako sumagot. Tinitingnan ko siya lamang tulad ng pagtingin sa isang papalapit na bagyo. Alam mong mababasa ka, hindi mo lang alam kung gaano kalalim ang tubig. Kaagad na inilabas ni Ramir ang kanyang telepono. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, magbabago ang lahat mula ngayon. Nagkukunwaring kausapin ang kanyang mga kontak bago pa man ako makasagot, na parang naghihintay lamang siya ng aking pagango para agad magsimula ng implementasyon. Tinitingnan ko ang galaw na iyon, nang malinaw ang uri ng pagbabago na nais niyang mangyari ay hindi ang magiging mapagmahal na ama. Gusto niya ng mas mahigpit na kontrol sa sitwasyon. Nasaan ka? Nakuha o renta? Tinanong niya nang hindi lumilayo ang mata sa screen. Nagpakimkim ako ng bahagya. Para saan mo natatanong? Para maayos. Sagot niya ng maikli. Ang lugar ay mahalumigmig at masikip. Hindi naaangkop na manatili dito nang matagal ang isang bagong silang. Tunog na pag-aalaga, ngunit ang paraan ng pagsasalita niya ay parang sinusuri niya ang isang gusaling nakita sa plano. Napakatamis, napatawa akong nang tahimik. Noong asawa niya pa ako, hindi niya madalas itanong kung kumain na ba ako sa tamang oras o kung mapagod na ba ako. Ngayon na ako ay naging ina ng kanyang anak, naaalala niya na ang pamantayan, maayos ang aking anak, wika ko. Inutusan ng doktor na limitahan ang pagbabago ng kapaligiran, huwag kang gumawa ng desisyon na hindi ko sinang-ayunan. Itinigil ni Ramir ang pag-scroll sa kanyang telepono at tumingin sa akin, isang maliwanag na senyales ng kanyang pagkainip. Binago niya ang boses mas malambot, ngunit katulad ng kasamtamang pakiramdam kapag marinig mo ang uri ng boses na naniniwala sa sariling solusyon. Clara, hindi ako nandito para makipagtalo. Kung kailangan mo ng tulong, pera, tao, doktor, sabihin mo sa akin. Lahat ng gastusin, ako na ang bahala. Narinig ko ang salitang pera at bahagyang sumakit ang aking dibdib. Hindi ito dahil sa pride, kundi dahil alam ko mula sa bibig ni Ramir, ang salitang pera ay hindi kailanman walang kondisyon. Lagi itong may kasamang mga talaan. Makakatulong ka, ngunit ang pagtangkilik ay hindi katumbas ng pagiging may kapangyarihang gumawa ng lahat ng desisyon. Hindi ko tatanggapin ang tulong na may kasamang siyang sinulid. Bumahing ng malakas si Ramir, malinaw na ayaw nito. Masyadong sensitive ka ngayon, wika niya, at lumabas ng isang hininga. Gumagawa lamang ako ng tamang bagay para sa isang ama. Sagot ko ng mabilis, hindi mataas ang boses, ngunit malinaw. Ang tamang bagay para sa isang ama ay ang igalang ang ina ng bata, lalo na kapag ang bata ay nasa duyan pa lamang at mainit pa. Lumingon si Ramir sa duyan. Tumitig ng matagal si Dodoy sa blangkong kamot ng sanggol na paminsan-minsang kumukurap ng mata sa pagtulog. Nakita ko ang titig ni Ramir na bumaba ng bahagya, pagkatapos ay naging matigas ulit, parang may nagpanumbalik ng kanyang mask. Humakbang siya papunta sa mesa kung saan nakita ang talsik ng papel mula sa ospital. Hindi niya ito basta kinuha, ngunit ang kanyang kamay ay inangat para hawakan ang gilid ng papel na katulad ng ugali ng taong sanay na suriin ang mga dokumento ng iba. Agad kong inilapag ang aking kamay sa taas ng mga papel. Huwag mong hawakan nang hindi ako nagpapahintulot, wika ko. Tinitigan niya ako na parang hindi siya makapaniwala. Discharge papers lamang iyon. Ang mga discharge papers ay medikal na impormasyon ng ina at anak. Hindi ko pa pinayagan ang sinuman. Sa sandaling iyon, kitang-kita ang tunay na pagkainip niya. Sanay siyang kumuha ng papel mula sa mga tao na palaging pumipirma. Ngayon, isang manipis na papel ang pinigilan ng aking kamay at hindi siya makagawa ng anuman. Umatras si Ramir ng kalahating hakbang. Inilabas ang kanyang telepono sa oras at tumawag sa isang tao. Narinig ko ang boses niya. Ayusin mo ang isang lugar na reputable para sa DNA test, may maayos na proseso. Huwag ka munang mag-schedule ng sarili, wika ko. Sinabi ko na kapag sinabi ng doktor at sa lugar na aking pipiliin,
Tinanggal ni Ramir ang telepono mula sa kanyang tainga at tinitingnan ako. Ang boses niya ay mababa ngunit puno ng presyon. Gaano mo kang pahabain ito? Malungkot akong ngumiti. Sa iyo, ang pagpapalaki ng bata ay katulad ng pag-sign ng kontrata tapos na pagpipirmahan mo. Hindi sumagot si Ramir, ngunit bago siya muli ay gumamit ng telepono. Huminto siya dahil lumakad ako patungo sa harap ng duyan at nagtayo sa pagitan niya at ng sanggol. Hindi ko ginawa ang anumang dramatiko, nakatayo lamang ako roon. Ngunit para sa lahat ng naroon iyon ay isang tanda. Para malapitan ang mundong ito, kailangan mong dumaan sa aking pahintulot. Ibinaba ni Ramir ang telepono at inilagay sa kanyang bulsa. Tinitingnan niya ako ng diretsyo. Natatakot kang agawin ko ang bata, wika niya hindi bilang tanong. Natatakot ako na ikaw at ang iyong pamilya ay gawin ng aking anak na patunay ng inyong karangalan. Tugon ko ng tapat. Napilay si Ramir. Sinasabi mo akong buhain. Huminga ako ng malalim. Mabuti o masama ang kahihinatnan ay hindi nananatili sa salita. Nandoon ito sa katotohanan nang pumunta ka rito ngayon na may imbitasyon sa kasal sa kamay. Tahimik si Ramir, nakaalis sa salita, at ang katahimikang iyon mismo ang sagot. Nang matapos ang mga sandali, saka nagsalita si Ramir ng mas mahinahon, ngunit ang boses ay kinukuha pa rin ng pagkontrol. Susundan ko ang tamang proseso, wika niya. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Pumayag ako sa DNA test, sagot ko agad at natigilan siya. Ngunit kapag sinabi ng doktor na puwede at sa lugar na aking pipiliin may mga dokumento, may tala, may pirma na akin, walang taong gagawa ng aksyon nang walang pahintulot ko. Tinitingnan niya ako, parang tinitimbang niya ang lahat. Naniniwala siya na sa lakas niya, pera, koneksyon, posisyon, malulutas ang lahat sa paraang gusto niya. Dito, sa maliit na kwartong ito, ang nag-iisang bagay na hindi niya mabibili ay ang pahintulot ng isang ina. Humakbang siya paatras ng kaunti, pagkatapos ay bahagyang tumango. Sige, ngunit paalalahanin kita kapag totoo ito, magbabago ang lahat mula ngayon. Tinitingnan ko siya lamang tulad ng panonood sa isang papalapit na bagyo. Alam mong mababasa ka, hindi mo lang alam kung gaano kalalim ang aabuti ng tubig. Kaagad siyang inilabas ang aking telepono. Tinanong ni Ramir kung saan ako naninirahan, nakuha o renta. Sinabi ko sa kanya ang aking prioridad, ang kapakanan ng aking anak. Tumayo siya sa gitna ng sala, nagbago ng paraan, mas malambot na boses, ngunit mas masalimuot ang kahulugan. Clara, hindi kita gustong makipagtalo. Gusto ko lang tiyakin na mayroon kang lahat ng kailangan mo, pera, tulong, doktor. Narinig ko ang salitang pera at napatigil ako. Hindi dahil kailangan ko ng pagmamalaki, kundi dahil naunawaan ko. Para sa lalaking tulad ni Ramir, ang pera ay hindi kailanman basta tulong, laging may kasamang mga kondisyon. Tatanggapin ko ang tulong para sa anak kapag ito ay responsibilidad, ngunit hindi ko tatanggapin ang pagtulong bilang kapalit ng karapatang gawin niya ang lahat ng gusto. Napapanahon ang pagdating ng isang boses mula sa labas ng pintuan. Clara, buksan mo, niluto ko na ang sopas. Si Ate Josie. Huminga ako, tulad ng isang taong nakakita ng lifesaver sa gitna ng dagat. Lumakad ako patungo sa pinto, naka-safely chain pa rin at bahagya itong binuksan. Nakatayo si Ate Josie, buhok na basa-basa sa ulan, kamay na may hawak na mga supot ng pagkain na mainit pa rin, mukha na nakakunot dahil sa agas ng hagdan. Nang makita niya ako, hindi pa rin niya nabuksan ang bibig para magreklamo, ngunit nang lumingalinga siya sa loob at makita si Ramir na nakatayo sa gitna ng sala, biglang natigil ang kanyang titig. Isang mabilis na pagkurap, pagkatapos ay pinisil ang labi. O, wika ni Ate Josie, ang boses ay may kasamang malaswang tono, ngunit mabigat ang kahulugan. Ramir, alam ka pa pala ng landas papunta rito. Hindi siya naghintay na iniimbitahan, pumasok siya ng diretso, inilagay ang mga supot ng pagkain sa mesa, tulad ng naglalagay ng bigat na bato para harangan ang daan. Ang amoy ng kanyang bulalo ay bumuo sa kwarto, mainit at mapagalaga ang amoy, ngunit ang mukha ni Ate Josie ay mas malamig kaysa sa ulan sa labas. Tinitingnan ni Ramir si Ate Josie, medyo kumonot ang kanyang mga mata.
Malinaw na hindi siya komportable na ang isang pribadong pag-uusap ay biglang may nagsali. Usapan ni na Clara, at ko hindi ka kailangang makialam. Natawa si Ate Josie, isang tawa na parang patuyong pagkatok. Usapan ni Clara at mo. Inulit niya ang mga salita. Ngayon lang nagkukulay 6 na buwang nakaraang nasaan ka, nang nagluwal si Clara, nang sumasakay siyang mag-isa sa ospital, nang nag-operasyon siya, nang walang kasama. Ngayon ka na lang ba nagsasalita ng usapan namin? Medyo namula si Ramir, hindi sa kahihiyan, kundi dahil biglang natulak sa isang bagay na matalim. Pinigilan niya ang kanyang mga ngipin. Ang titig niya ay lumipas sa akin, parang hinihiling na pigilin ko si Ate Josie. Ngunit hindi ko ginawa ito. Napatagal na akong nanahimik. Alam mo ba kung bakit pumunta ang doktor? Sumugal si Ate Josie, itinuro ang kamay papunta sa duyan. Tingnan mo, bagong silang, mapulang-pula, paboritong nasa ospital, ngunit kakaalis pa lamang. Pumunta ka rito na may karapatang dala sa kamay at isang babaeng nakatayo sa labas ng pintuan. Iniisip mo ba na nakakatawa? Hindi tumatawa si Ramir. Alam ko na ako ang ama. Iniling ang ulo ni Ate Josie habang tinitingnan siya nang parang nagmamasid sa isang murang trickery. Ama, wika niya. Anong uri ng ama? Ama na abalang-abala sa proyekto, sa mga kasosyo, sa ikakasal sa ibang tao. Naramdaman ko na ang aking mga kamay ay naging malamig, hindi dahil sinabi ni Ate Josie ang hindi totoo. Ang totoo ito. Ang sakit ay dahil sa katotohanan iyon ay gayon ito kalakas. Nakatayo si Ramir doon. Ang kanyang maayos na polo ay pabang-pabang ang amoy ng cologne sa habang si Ate Josie at ako ay nasa damit ng bahay, buhok na hindi maayos at hawak ang isang bagong silang, dalawang mundo. Huwag mo akong gawing buhong, pinilit ni Ramir na pigilan ang kanyang sarili. Usapan ni Clara at ko ito. Nagpaling si Ate Josie sa akin, ang boses niya ay bumaba ng konti ngunit mas matalas na. Clara, ano sinabi sa iyo? Gusto niyang sumailalim sa DNA test, sagot ko ng maikli. Mabilis na lumingon si Ate Josie kay Ramir. Ang mga mata niya ay nagbubuga ng apoy. DNA test? Inulit niya ang tanong. Menunutuin mo ba na ito ay isang produktong gustong suriin? Mga bagong silang na bata, inutusan ng doktor na limitahan ang pakikipag-ugnayan. Naiintindihan mo ba ang salitang delikado? Napilaw ng bahagya ang noo ni Ramir. Alam ko, kaya gusto kong sundin ang tamang proseso, tie visit at DNA test. Naunawaan ko na agad-agad ay nagsisimula siyang pag-usapan ng batas. At kapag sinabi ng lalaking katulad ni Ramir, ang batas hindi lamang iyon responsibilidad, kundi isang sandata. Nagpababa ng boses si Ate Josie, ngunit ang bawat salita ay mas mabigat pa. Sabi mo tamang proseso, maririnig naman ang maganda. Kung naaalala mo ang tamang proseso na nagbibigay ng pangunahang karapatan sa kapakanan ng bata, magsimula tayo doon. Anong karapatan mo na nais mong ihain sa harap ng isang babae na kaaalis pa lamang sa ospital? Tahimik si Ramir. Lumingon siya sa duyan at sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nagbago ng bahagya, pagkatapos ay naging matigas ulit. Ama ng sanggol ako, wika niya matatag. Parang nagbabasa ng isang katotohanang malinaw naman. Iniling ang ulo ni Ate Josie at tumingin sa kanya tulad ng pagtingin sa isang murang palabas. Ama, sabi niya. Anong uri ng ama? Ama na abalang nag-ipon ng oras para makilala ang sanggol, o ama na abalang mag-asawa ng iba? Tumingin si Ramir sa akin tulad ng isang taong gusto kong ipaliwanag ang lahat para sa kanya. Ngunit nakatayo lamang ako sa tabi ng duyan. Ang kamay ko ay nakatung sa gilid ng duyan tulad ng pagharang ng pinakamahalaga sa aking buhay. Wala akong obligasyong gawing maganda ang hitsura niya sa harap ng aking kaibigan. Dali-daling lumingon si Ate Josie sa akin. Ang boses niya ay bumuhos ng konti. Clara, sinabi ba niya sa iyo? Gusto niyang mag-DNA test. Tugon ko ng maikli. Bumalik ang titig ni Ate Josie kay Ramir. Ang mga mata niya ay parang ningas. DNA test. Iniisip mo ba na ito ay isang produktong gusto mong suriin? Ang mga bagong silang na sanggol, kapag ang doktor ay nag-iutos na limitahan ang pakikihalubilo, kapag sinabi niyang maaaring lumala ang lagnat sa pag-alog sa kanila, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mapanganib?
Bahagyang kumonot ang noo ni Ramir. Alam ko kaya gusto ko ang maayos na proseso, tie visit at DNA test ayon sa tamang paraan. Biglang nagtiyak si Ate Josie ang kanyang boses ay maging mas tahimik, ngunit ang bawat salita ay parang pako. Ayon sa tamang paraan, ang pinakapangunahing karapatan ng bata ay inilalagay sa unahan. Kung maalala mo iyon, kung ama ka, magsimula ka sa paggalang sa ina ng bata, lalo na kapag ang bata ay nasa duyan pa lamang. Tinitingnan ni Ramir si Ate Josie. Ang kanyang mga mata ay nagiinit ngunit hindi siya sumagot. Sa pagkakataong iyon, naisip ko ang katotohanan na nakita ko noon sa hallway. Si Ate Josie ay hindi lamang nagagalit. Siya ay nag-iisip. Lumiko si Ate Josie sa akin at inilapit ang kanyang boses, ngunit hindi siya nagbabawas. Clara, anong sinabi niya? Gusto niyang pumunta bukas na may abogado. Nagtiyak si Ate Josie, ang kanyang mga mata ay nagiging mabilis na malinaw. Kung pumunta ka rin dapat ay mayroon ka ring abogado. Dahan-dahang tumango ako. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, hindi na ako naramdamang isa lamang ako sa mga nagtatanggol. Nagpapatuloy si Ramir, sabi niya ngayon. Pag-uusapan namin ni Clara kung saan, ngunit tinanggal na siya ni Ate Josie. At isa pa, wika ni Ate Josie, lahat ng nangyayari sa usapan ipaliwanag mo sa amin sa pamamagitan ng text. Kapag may sinabi kang ipinangako, kailangan na may patunay. Huwag mong ulitin ang pagkakamali na wala kang ebidensya at magsabing hindi ka nagsalita. Tinitingnan ni Ramir si Ate Josie, ang mga mata niya ay medyo napilay, ngunit hindi niya kinontra ang salita. Marahil alam niya na kapag mas nagiging malabo ang lahat, mas magiging komplikado ang sitwasyon. Tumingin si Dodoy sa duyan, tahimik ang bata, walang alam na may mga matatanda na nagtatalo sa kanyang ngalan. Biglang naramdaman ko ang pangungusap na palagi naming naririnig, ang anak na hihigit sa ama ay mapalad ang pamilya. Ngunit sa aking sitwasyon, lahat ng iniisip ko ay sana lumaki ang aking anak nang hindi na kailangang marinig ang mga matatanda na nagtatalo. Lumingon si Ramir, isang paikot na tingin sa maliit na sala pagkatapos ay huminto. Ang boses niya ay nahumaling na. Mag-schedule na ako ng sasakyan, wika niya. Kapag sinabi na ng doktor pumunta tayo, hindi. Tumigil si Ate Josie at bawat salita niya ay matalas. Ang pag-schedule ay sa kanya. Dito, hindi ikaw ang boss. Nanatili si Ramir nang tahimik sa isang sandali. Pagkatapos ay nagsalita. Ang tinig niya ay mababa at puno ng presyon. Bukas, ipapadala ko ang abogado para makausap kayo. Muli ay lumingon si Ate Josie. Sa akin ang kanyang mga mata ay nagiging seryoso. Kailangan mo na ring abogado. Dahan-dahang tumango ako. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, hindi na ako naramdamang nag-iisa na nagtatanggol. Nagtitipon si Ramir habang nagsasalita, nagsasabing pumunta siya bukas nang may abogado. Pagkatapos nilakad niya ang kanyang sarili pababa sa hallway nang walang anumang uri ng paalam. Nang nagsara ang pintuan, ang kwarto ay tahimik ulit. Tahimik na katulad ng maririnig mo ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana. Umupo ako sa sofa, ang tahi ng operasyon ay tumatarak ng bahagya dahil sa matagal na pagtayo, ngunit ang mga kamay ko ay automatikong nakapatong sa gilid ng duyan, tulad ng ugali ng isang ina na mahilig tumawid ng mga kamay. Tinitingnan ko si Dodoy na tulog pa rin. Hinayaan akong ni Ate Josie na makapagtimba ng hininga. Pagkatapos, binuksan niya ang pagkain at pinagtiis ang supot ng bulalo. Kumain ka na. Huwag kang maging babaeng bida ng trahedya, mahina ka, ay maaari nilang gamitin laban sa iyo. Kinuha ko ang kutsara, kumain ako ng ilang subo. Ang mainit na sabaw ay dumausdos at doon ko lang naramdamang nanginginig pala ako. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil naintindihan ko na ang buhay ko ay bigla na lang nabuksan sa isang pintuan na hindi ko na maaaring isara sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi ko ito narinig. Bukas, pakikilala mo sa akin si Abogado Chona, espesyalista siya sa family law, madaling kausapin. Tumango ako. Kaagad na kinuha ni Ate Josie ang kanyang telepono at tumawag. Nang gabing iyon, si Abogado Chona ay naghintay online
sa susunod na araw dahil nasa pag-aalaga pa rin ako ng sanggol, hindi angkop na lumabas ng bahay. Ang kasunduan ay ginawa. Ang karapatang makilala ang anak ay kinikilala, ngunit ang karapatang gawin ang lahat ng gusto ay hindi, at ang ina na nakatayo sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisang nagtatanggol. Nagpatuloy ang kwento. Nang sumunod na araw, 2 oras pagkatapos ng tawag ni Ramir, bukas darating ang abogado ko, nagsimula akong gawin ang 3 bagay na inutusan sa akin ni Abogado Chona. Una, kinolekta ko ang lahat ng medikal na papel, ang discharge papers ko, at ni Dodoy, ang schedule ng check-up, ang prescription ng doktor para sa limitadong pakikihalubilo, at inilagay sa isang maayos na folder. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono at pinhotograph ang bawat pahina, nag-upload sa isang folder na pinangalanang May Petsa at ipinadala ang kopya kay Ate Josie para may pangalawang kopya. Pangalawa, kumuha ako ng isang bagong notebook at sinimulan ang journal ni Dodoy. Sinulat ko ang bawat detalye, oras ng pagpapasuso, temperatura ng katawan, dami ng beses na nagbago ang diapers. Tila maliit na bagay lamang, ngunit alam ko na kapag may nagtatanong sa akin sa hinaharap, hindi na kailangan pang ulunan ang alaala ng may luha. Ikatlo, nagsimula akong itago ang lahat ng text messages at tawag mula kay Ramir. Ang bawat usapan, naka-screenshot, naka-record sa isang listahan. Tinitingnan ako ni Ate Josie habang ginagawa ko ito, at humiling siya ng tahimik. Ang mga tao ay marunong sa pagkukwento, ikaw ay marunong sa papel. Ngumiti ako ng bahagya. Ang papel ang hindi nagsisinungaling. Nang hapon, ang online na konsultasyon kay Abogado Chona ay nagsimula. Sa screen, si Abogado Chona ay nasa kalagitnaan ng kanyang 40 taon, maingat ang boses, malinaw ang pagpapahayag, at ang mga mata ay parang palaging nagtatansya. Hindi niya tinanong ang mga hindi kinakailangang detalye, tinanong lamang niya ang mga mahahalagang bagay. Petsa ng annulment, petsa ng kapanganakan ni Dodoy, kalagayan ng kapanganakan bilang premature, ang mga medikal na dokumento, ang kasalukuyang kahilingan ni Ramir. Inilahad ko ang lahat ng maayos at maikli hanggang sa bahagi kung saan gusto ni Ramir ng DNA test. Tumango si Abogado Chona, pagkatapos ay agad na nagpaliwanag. Clara, pakikinig ka, si Ramir ay may karapatang kilalanin ng anak at may obligasyong magbigay ng sustento. Ngunit ang mga bata na wala pang 30 buwan, sa karamihan ng kaso, ay ibinibigay ng hukuman sa ina para direktang alagaan kung ang ina ay may kakayahang mag-alaga at walang panganib sa bata. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kapakanan ng bata, at ang isang bagong silang na premature, mas mahalaga pa ang pagpapanatili ng katatagan. Naramdaman ko ang pagpapaluwag sa aking dibdib nang marinig ko ang inuuna ang ina. Ngunit mabilis siyang nagdagdag ng babala. Huwag kang masyadong magtiwala. Ang inuuna ay hindi nangangahulugang sigurado. Kapag napatunayan ng kabilang panig na hindi ka stable, hindi mo maayos na alagaan ang bata, may problema sa kalusugan mo, o ikaw mismo ang humahadlang sa karapatang magbisita, maaari nilang gamitin iyon laban sa iyo, kaya kailangan mong maging malambot at matibay sa iisang oras. Si Ate Josie ay kumatok ng dahan-dahan sa mesa. Baka magdala sila ng mga tao para tumulong, para gawin siyang umaasa sa kanila at unti-unting mawala ang kanyang kalayaang magdesisyon. Narinig ko iyang paraan noon. Tumingin si Abogado Chona sa kanya. Tinatawag iyon na malambot na pagkontrol. Hindi nila ikukukulong ang Clara, ngunit lilikha sila ng sitwasyon na parabang nakasalalay siya sa kanila. Ang solusyon ay lahat ng kasunduan ay dapat may malinaw na hangganan. Ang lahat ng usapan ay sa pamamagitan ng teksto o sulat, at huwag pumirma ng kahit anong papel nang hindi mabasa ng mabuti. Paulit-ulit kong tumango tulad ng isang estudyante na nakatagpo ng tamang guro sa tamang oras. Nagpaliwanag si Abogado Chona ng 3 bagay na dapat agad gawin. Una, i-compile ang lahat ng medikal na dokumento. Ang tala ng kapanganakan, ang schedule ng check-up, ang isinulat ng doktor tungkol sa limitadong pakikihalubilo. Kapag mas detalyado, mas mabuti.
Huwag magmadali ang mga simpleng bagay na ito ay magiging patunay na ikaw ang direktang nag-aalaga. Pangalawa, itatag ang araw-araw na talaan ng pag-aalaga oras, temperatura, gamot. Nagsimula ka na, ngunit ipagpatuloy ng mas maayos. Ikatlo, ang lahat ng usapan kay Ramir at sa kanyang pamilya ay sa pamamagitan ng text. Kung may tawag, ilagay sa teksto ang buod ng usapan pagkatapos para may patunay. At huwag kalimutan, dagdag niya, ang DNA test ay hindi mo dapat hadlangan. Kapag hadlangan mo ito ng walang malinaw na medical na dahilan, maaaring maging laban sa iyo. Ngunit may karapatan kang hingin na sundin ang tamang proseso kapag pinahintulutan ng doktor sa lugar na iyong pipiliin. May mga dokumento at tala. Nang matapos ang konsultasyon, naramdaman ko na para bang may ibinibigay sa akin na mapa, hindi mapa para lumaban, kundi para makadaan sa bagyo ng hindi maligaw. Nang gabing iyon, tumulong si Ate Josie sa pag-aayos ng mga papel sa isang folder. Hindi na nakalagay ang mga ito nang magulo sa mesa. Sinimulan ko rin ang mas detalyadong pag-record oras ng pagpapasuso, temperatura, dami ng beses na nagbago ang diapers, gamot, tala ng lagnat, nakapagod. Ngunit alam ko na mas masakit ang hindi handa kaysa handa. Bandang 11:00 ng gabi, nagpadala si Ramir ng text, hindi mahaba, ilang linya lamang. Magpadala ka ng iyong lokasyon. Gusto kong magpadala ng sasakyan para sa inyo bukas para sa Thai visit at pwede ring gawin ang DNA test ng sabay para mabilis. Binasa ko ang mensahe nang hindi ko agad sinagot. Tumingin ako kay Ate Josie. Iniling ng ulo ni Ate Josie, sumagot ka ayon sa inutusan ni Abogado Chona. Dahan-dahan akong nag-type, bawat salita ay malinaw, walang dagdag na emotion. Si Dodoy ay premature. Ang Thai visit ay ayon sa utos ng doktor. Pumayag ako na isagawa ang DNA test. Ngunit ang DNA test ay isasagawa pagkatapos ng Thai visit kapag sinabi ng doktor na pwede sa lugar na aking pipiliin na may mga dokumento at tala. Ang sasakyan ay hindi kailangan mag-aayos ako ng aking sariling transportasyon. Pagkatapos maipadala ang mensahe, bahagya ang pag-alog ng aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa takot. Nag-alog ito dahil nagsisimula akong magsanay ng isang bagay na hindi ko karaniwang ginagawa. Ang magsalita ng may malinaw na hangganan nang hindi humingi ng pahintulot ng sinuman. Mabilis na sumagot si Ramir. Okay. 3 letra lamang, ngunit naramdaman ko sa loob niyon na naintindihan niya ang mensahe. Ang paraan ng pagpasok sa buhay na ito ay may mga tuntunin at hindi niya maitatakda ang mga tuntuning iyon ng mag-isa. Kinagabihan, nag-iingat si Dodoy sa bawat hininga niya. Tinitingnan ko siya at naramdaman ko ang isang katotohanan na wala nang hihigit pa rito. Maaaring maingay ang mundo ng mga matatanda, ngunit ang ritmo ng paghinga ng aking anak ay ang tanging bagay na kailangan kong panatilihing tahimik. Dumating ang umaga ng Thai visit nang may kasamang mabigat na kalooban. Para sa akin, ang dalhin si Dodoy sa labas ay parang magdala ng isang kandilang nasusunog sa gitna ng hangin. Kailangan mong panatilihing nakashield nang hindi kita makita. Pinili ko ang isang malinis na children's clinic na may hiwalay na pediatric at laboratory section, maayos, may malinaw na proseso at hindi masyadong maraming tao. Ang lokasyong iyon ay ipinadala ko agad kay Ramir kasama ang oras at ang kondisyon. Dumating ng tamang oras, magdala ng valid ID, huwag mag-ingay at huwag magdala ng ibang tao. Hindi sumalungat si Ramir. Isang okay lamang ang sagot niya. Maagang dumating si Ate Josie, dala ang isang malaking bag na parang paalala ng pagiging handa. Kumot, sombrero para sa sanggol, pares ng guwantes, isang bote ng mainit na tubig, extra diapers, basa na tela, at isang manipis na jacket para sa akin. Bago ako nakapagsalita, sinabi na niya, "Huwag mong sabihing maayos ka. Ilang araw ka pa lamang pagkatapos ng operasyon. Kapag nahirap, sabihin mo sa akin." Tinaas ko si Dodoy ng maingat, binalot siya ng mabuti, nakabukas lamang ang isang maliit na espasyo para sa kanyang paghinga. Hindi ko pinahintulutan ng sinuman na buhatin siya, maliban kay Ate Josie kapag kailangan ko siyang tulungan habang bumababa sa hagdan.
Si Ramir ay nakaabang sa labas ng klinik, nakasuot pa rin ng maayos, maingat na ayos ang buhok. Tumingin siya sa amin, ang titig niya sa kay Dodoy ay iba sa nakaraang beses, hindi naganap na malamig. May isang bagay na naguluhan, na parang lalaki na nakatayo sa harap ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Handa ka na? Tinanong niya. Ang boses ay mababa. Handa, sagot ko. Pumunta sa tabi lamang, huwag hawakan ang kumot niya, nakapanatili kami ng mainit. Tumango si Ramir. Sa pagkakataong ito, sinunod niya ang sinabi ko. Sa loob ng klinik, agad akong nagpuno ng mga formal na papel. Inilabas ko ang lahat ng dokumento mula sa aking folder, maayos at organisado, tulad ng inutusan ni Abogado Chona. Tinitingnan ako ng receptionist at tinanong ng tahimik. Premature ang sanggol, no? Tumango ako. Itutuloy namin sa priority area po. Inakay kami ng isang nurse sa isang mas tahimik na bahagi ng klinik. Si Ate Josie ang nasa kanan ko, hawak ang bag. Si Ramir ang nasa likod, hindi nagsasalita, ngunit hindi rin lumayo. Nang tinawag ang pangalan ni Dodoy, saka ako pumasok sa examination room kasama si Ate Josie. Si Ramir ay pumasok rin pagkatapos, ngunit sinabi ko sa kanya ng mahinahon, huwag kang malapit sa bata. Tumayo ka sa dako ng pintuan, madaling magulat ang sanggol. Tumango si Ramir. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinutulan ang aking salita ng mabilis. Ang doktor, isang lalaking may katandaang mapagkatiwalaan. Tahimik ang boses, ay tiningnan ang hosa. Nagtanong ng ilang bagay tungkol sa pagpapasuso, lagnat, at bilang ng beses na nagbago ang diapers. Pagkatapos ay sinuri niya si Dodoy, maingat, sistematikal, malambot ang mga galaw. Sanggol na ito ay magaling ang pagunlad, wika niya pagkatapos, ngunit premature pa rin, kaya't kailangan pang limitahan ang pagbabago ng kapaligiran. Ang pakikihalubilo sa mga bagong tao ay dapat maging maingat, lalo na sa mga unang 3 buwan. Habang nagsasalita ang doktor, isinulat niya ang lahat sa talaan. Sinabi ko sa kanya na maaari bang mag-request ng isang sulat na nagpapatunay ng medikal na patnubay para sa limitadong pakikihalubilo. Tumango ang doktor nang hindi nagtatanong ng marami at isinulat niya ang sulat ng sumulong. Si Ramir ay nakatayo sa sulok, mahinahon ang katawan, ngunit napansin ko na ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang sumikip nang nabasa niya ang isinusulat ng doktor, ang mga salitang limitado, huwag ipalit ng kapaligiran, at ingatan ang pakikihalubilo. Bawat salitang iyon ay isang bagong pader, at alam ko na nag-iisip siya, hindi siya libre na gawin ang lahat ng gusto niya. Matapos ang Thai visit, inakay kami ng isang nurse sa hiwalay na laboratory para sa DNA test. Ipinaliwanag ng empleyado ang proseso maayos, detalyado, may dokumento para sa bawat hakbang. Inilagay ko ang kasulatan sa plato, ang aking pirma, ang ID ni Ramir, ang impormasyon ni Dodoy, bilang tinatayang paksa ng pagsusuri. Binasa ko ang bawat linya ng maingat at nang may bahagi na hindi ako sang-ayon, tinanong ko ito ng malinaw. Ang empleyado ay nagpaliwanag ng maayos. Handa na ba kami? Tanong ng nurse. Kinuha ko si Dodoy, maingat na inayos ang kanyang ulo. Ang bata ay kalahating gising pa, ang kanyang mukha ay namumula pa habang lumilipas ang antok. Ang isang manipis na cotton swab ay ginalaw ng dahan-dahan sa loob ng bibig ni Dodoy. 1 segundo lamang, ngunit nararinig ko ang munting ungol niya. Biglang pumula ang kanyang mukha, nag-alingaw-ngaw ang isang maliit na iyak, matalim, manipis, parang isang karayom na tumalab ng tuwid sa aking dibdib. Agad na inangat ko siya, inilapat sa aking dibdib, patuloy na tinapik ang kanyang likod. Nandito si nanay, nandito. Sa likod ko, narinig ko ang isang mahinang tunog, at nang lumingon ako ng bahagya, nakita ko si Ramir na lumingon palayo. Ang kanyang titig ay nakatuon sa bintana, ngunit ang gawi ng kanyang mga balikat, ang pagbabalik ng tuhod ng panga niya, ay nagsasabing hindi niya kayang tiyakin ang eksena. Hindi ko alam kung ito ay sakit dahil naaawa sa anak, o sakit dahil napagtanto na napalampas na niya ang napakaraming bagay. Ang nurse ay mabilis na natapos ang proseso. Nang pumasok si Ate Josie na may dala pang bote ng gatas, ibinigay niya ito sa akin at agad na pinapasuso si Dodoy.
Ilang subo at dahan-dahang tumigil ang iyak, ang munting bibig ay nagsimulang gumana. Nakita ko si Ramir na muli ay lumingon at ang kanyang mga mata ay nanatili sa sanggol ng napakahaba ng oras. Masakit ba? Tanong niya, ang boses ay mapait. Medyo naguluhan lang, hindi nakakasakit kapag bata ka lang talaga, sagot ko ng kalmado. Si Ramir ay hindi na nagsalita. Lumingon lamang siya sa bintana muli at nakita ko ang mga kalamnan sa kanyang panga na nagsisikip. Hindi ko alam kung ito ay sakit sa anak o sakit dahil napagtanto niyang hindi lang pala niya ito mapakamalan. Pagkatapos ng laboratory, lumabas kami sa klinik. Dahan-dahan ang ulan, halos tumigil na, ngunit nananatili ang alapaap. Nagbukas si Ramir ng payong, bahagyan niyang itinaas ito para matakpan ang dako kung saan nandoon si Dodoy nang hindi tinanong kung kailangan. Simpleng galaw lamang iyon. Ngunit nakita ito ni Ate Josie at dahan-dahang pinisil niya ang aking braso. Nakita mo? Tumango ako ng tahimik. Si Ate Josie ay nagsalita ng mababa nang hindi naririnig ni Ramir. Hindi siya ganap na walang pakiramdam, ngunit huwag kang malambot. Malambot ng labis at mamamatay ka. Tumango ako ulit. Alam ko ang ibig sabihin nito. Ang mga lalaki na katulad ni Ramir ay maaaring magpakita ng isang sandali ng totoong emosyon at pagkatapos ay bumalik sa ugali ng pagkontrol. Isang gabing mapagmahal ay hindi patunay ng pagbabago. Habang lumalapit na ang aming mga sasakyan, nagsalita si Ramir ng pababa ang boses. Kailan ang resulta? Sinabi nila ilang araw. Sagot ko, direkta ko itong kukunin. Kumunot ang noo ni Ramir. Kailangan ko rin ng kopya. Kapag nakuha ko na magbibigay ako ng kopya, pagkatapos ng aking pagsusuri sa mga nilalaman, sagot ko ng maayos. Si Ramir ay nanatiling hindi sumalungat, ngunit maririnig mo sa kanyang paghinga na hindi siya sang-ayon. Bukas, sabi niya sa huli, ipapadala ng aking abogado ang draft ng kasunduan. Papalapitin ko rin ang aking abogado, sagot ko agad. Tinitingnan niya ako isang matagal na tingin na hindi ko masiguro kung anong kahulugan. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang sasakyan nang walang karagdagang salita. Habang lumalayo ang kanyang kotse, nanatili kaming nakatayo ni Ate Josie. Si Dodoy ay binalot-balot sa aking mga braso. Kumain ka muna nang makauwi tayo, tapos matulog. Pagkatapos nating kumain, mag-iingat tayo sa susunod na hakbang. Tumango ako, ngunit sa loob ko, malinaw na ang isang bagay. Mula ng araw na iyon, ang buhay ko at ng aking anak ay tatakbo sa dalawang magkasamang linya. Isa ay para sa puso, isa ay para sa batas. At kapag kailangan kong pumili para sa proteksyon ng aking anak, pipiliin ko ang linya na may puting papel at itim na tinta. Bandang hapon ng araw na iyon, habang pinapagaangin ko ang mga taga ng sanggol, ang aking telepono ay nagsimulang mag-ring ng sunod-sunod ilang beses mula sa mga hindi kilalang numero. Isa mula sa isang dating katrabaho. Clara, totoo bang may anak si Ramir? Natigil ako, isang kamay ko ay huminto sa pagpahid ng damit ni Dodoy. Lumabas ang balita, mabilis nang hindi ko pa nakuhanan ng pagkakataong huminga. Si Ate Josie ay nasa kusina noon, nagpainit ng sabaw. Nang marinig ang katahimikan ko, lumabas siya. Ano? Ipinakita ko sa kanya ang screen. Binasa niya ito. Pagkatapos ay sa kanya nilabas ang isang malakas na salita na agad niya binawi nang maalala na may sanggol sa silid. Nagsimula na silang mangalat ng balita. Hindi ko kinontra. Alam ko ang katulad ni Ramir, isang mensahe sa tamang tao ay sapat na para gumulong ang usap-usapan. Hindi naman kailangan ng pahayagan, ang boses ng mga kakilala ay mas makapangyarihan paminsan. Tinawag ng aking dating katrabaho sa trabaho, kalahating pag-usisa, kalahating pagtatanong. Hindi ako sumagot ng malalim, okay lang ako, at iyon lamang. Nang ibinaba ko ang tawag, tinawag ulit ako si Ramir. Kinuha ko ang tawag. Narinig mo na ba? Tanong niya, ang boses ay mas mabilis kaysa dati. Narinig ko, sagot ko ng maikli. Hindi ko sinasadya, wika niya. Tumawid lang sa mga kakilala namin. Hindi ko tinanong kung sino dahil sa pagtanong ay walang magiging resulta. Kapag lumabas na ang mga salita mula sa bibig ng isang tao, pumapasok na ito sa bibig ng iba. Tinanong ko lamang ang kailangan kong malaman. Ano ang planong gagawin mo?
Mabigat ang paghinga ni Ramir. Ipagpapaliban ko ang kasal. Narinig ko ang tatlong salitang iyon at naramdaman ko ang isang kakaibang kaguluhan, kalahating nakakatawa, kalahating pighati. Ikaw ang magdesisyon, doon iyon ay usapin mo. Nagpatuloy si Ramir, mula ngayon magpapadala ako ng tulong isang taong makakatulong sa iyo 24 na oras. Biglang napilay ang aking mga balikat. Hindi ko kailangan ng 24 na oras. Sinabi ko na ang tulong ay ayon sa oras na kailangan ko, at ang taong iyon ay kailangan kong sang-ayunan. Matagal na katahimikan mula sa kabilang dulo. Clara, kakaalis mo pa lamang sa ospital, hindi angkop na nag-iisa ka. Kung gusto mong tumulong makipag-usap sa akin muna. Huwag magpadala ng tao nang hindi ko nalalaman. Isang hininga pa. Pagkatapos ay nagsalita si Ramir ng mas mababa. Sige. Pero tinanggap mo na, si Manang Linda, ang kasama ng aming pamilya na may karanasan, ibibigay niya sa iyo ang tulong na kailangan. Nagsimulang mag-alab ang isang pakiramdam sa aking tiyan. Sa inyong pamilya ibig sabihin ng taong iyon ay tao ng pamilya nila, nakagawian ang paraan ng pamilya nila, susunod sa utos ng pamilya nila. At kapag pumasok ang taong iyon sa aking tahanan, ito pa ba ang aking tahanan? Titingnan ko muna, ngunit ang taong iyon ay tutulong lamang sa oras na kailangan ko, hindi magtatago ng gabi, walang pag-uulat sa sinuman. Sandaling katahimikan bago sumagot si Ramir. Sige, ipapadala ko si Manang Linda bukas ng umaga. Nang matapos ang tawag, naramdaman ko na para bang may malambot na sinulid ang pumulupot sa aking pulso, hindi kaagad sinasakal, ngunit alam ko na kung hindi ako mag-iingat, sinasakal ito. Nang gabing iyon, tumanggap ako ng isang text mula kay Yana. Hindi ko agad kinilala ang numero, ngunit ang mensahe ay nagsalita para sa kanya. Clara, congratulations, 99.99% daw, nagawa mo ang gusto mo. Binasa ko ang mensahe at natawa ako, ngunit hindi ito masayang tawa. Iyon ay ang tawa ng isang taong nakarinig na ng ganoon sa uri ng akusasyon. Ang salitang nagawa mo ang gusto mo para bang ang aking anak ay isang plano, isang trap, isang instrumento. Sinabi ni Abogado Chona, ang iyong dignidad bilang ina ay hindi isang bagay na maaaring basta-basta mapahiran ng sinuman. Naalala ko ito. Sumulat ako ng maikli, malinaw, walang labis na emosyon. Ang sagot sa tanong mo ay nasa DNA results at ang aking layunin ay ang kapakanan ng aking anak, hindi ang pagkukuha ng sinuman. Pagkatapos ay sinara ko ang mensahe. Hindi ko pinahintulutan ang aking sarili na mahila sa ganitong uri ng labanan dahil ang uri ng mga tao na nagsasalita ng walang ebidensya ay walang kapag ikaw ay sumasagot ng may galit, mas lalo silang nagiging kumpiyansa na tama sila. Kinabukasan, dumating si Manang Linda, isang babaeng mahigit 50 taong gulang, matipuno ang katawan, tahimik ang boses at magalang ang pag-uugali. Magandang umaga po, Clara ay. Clara, agad niyang binago ang paraan ng pagtawag nang makita ang aking mukhang bata pa. Dahan-dahan ko itong binuksan ang pintuan hindi agad. Manang, nagtatrabaho kayo ayon sa oras na kailangan ko. Kapag nagbibigay ako ng gawain, gagawin ninyo iyon. Kapag hindi ko kailangan ang inyong tulong, okay lang na umuwi na kayo. Maraming beses siyang tumango. Nauunawaan ko po. Pumasok siya. Tinitingnan niya si Dodoy sa duyan at biglang umalpas ang isang pangungusap mula sa kanyang bibig. Ay, ang aming batang may-ari kaliit-liit. Mabilis akong lumingon. Manang, tawag lang natin siyang Dodoy o Sanggol. Walang batang may-ari sa bahay na ito. Bahagyang namula si Manang Linda pagkatapos ay ngumiti ng kahihiyan. Pasensya na po, sanay na akong tumawag ng ganoon. Alam ko na hindi basta-basta ugali ang iyon. Iyon ay paraan ng pag-iisip ng pamilyang iyon. Isang bata ay tinatawagang may titulo at ang titulo ay siyang magbubukas ng pintuan para sa pagkontrol ng kanilang angkan. Ngunit ang aking tahanan ay hindi ang angkan ng ibang tao. Salamat sa pag-unawa, wika ko ng mahinahon. At paalala lang kung may pumasok sa aming tahanan, kailangan na akong abisuhan muna. Huwag kayong magbukas ng pintuan nang hindi ako nakakaalam. Maraming beses na tumango si Manang Linda,
Tinitingnan ko siya ng matagal at tahimik na nagdesisyon ako sa aking sarili. Ang taong ito ay may maayos na ugali. Ngunit ang kanyang kilos ay tutulungan ko lamang kung ang tulong niya ay tulong talaga at hindi isang paraan para mapanood ang aking buhay. Ang resulta ng DNA test ay dumating ng hindi ko inaasahan na mabilis. Tumunog ang aking telepono mula sa laboratory. Sinabi ng empleyado na handa na ang resulta, maaari akong pumunta para personal itong kunin o makatanggap ng digital na kopya sa email. Pinili ko ang personal na pagkuha. Sumakay kami ni Ate Josie. Hinawakan ko si Dodoy sa aking mga braso habang naghihintay. Ang manilas na sobre ay ibinigay sa akin sa counter. Manipis, ngunit mabigat, parang ang uri ng bagay na nagbubukas ng pintuan na mahirap isara ulit. Sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang sobre. Ang mga salita ay malinaw sa ibaba ng pahina. Posibilidad ng relasyong ama at anak, 99.99%. Hindi ako nagulat. Alam ko ito mula nang makita kong nagpipigil si Ramir nang tumingnan siya kay Dodoy. Ngunit kapag ang mga salita ay nandoon na sa papel, iba pa rin ang pakiramdam. Parang naglalagay ng pulang selyo sa iyong buhay kumpirmado. Biglang nagsalita si Ate Josie nang maikli at pinigil ang isang malakas na pagpapahayag nang maalala niyang may sanggol kami. Ngayon wala na siyang paraan para sabihing hindi. Tumango ako. Inilagay ko ang papel sa aking folder. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagdiwang. Naramdaman ko lamang ang lamig dahil alam ko na ang numerong ito ay magbubukas ng mas malakas na mga hakbang. At totoo iyon. Nang makauwi kami, nakatayo pa kami ni Ate Josie nang tumunog ang aking telepono. Si Ramir. Nakuha mo na ba? Nakuha ko na, sagot ko. Magpadala ng copy. Tinitingnan ko ang aking telepono ng kaunting sandali. Pagkatapos ay nagsulat ako ng maikli at malinaw na mensahe. Magpapadala ako ng digital copy, ngunit ang mga personal na medikal na impormasyon ko ay tatakpan ko. Ang nilalaman na nagpapatunay ng relasyon ng ama at anak ay makikita mo ng buo. Pakiusap na huwag itong ibahagi sa ibang tao nang walang pahintulot ko. Nagtake pa rin si Ramir ng ilang minuto bago sumagot. Pagkatapos, nagpadala siya ng isa pang mensahe. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng proseso para kilalanin ang anak ko. Binasa ko ang mensahe at malinaw ang sinasabi niyon. Hindi ito pag-ibig sa bata. Ito ay isang desisyon. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang natutulog si Dodoy at tahimik ang kwarto, muli akong binuksan ang aking notebook. Isinulat ko ang petsa. Isang linya lamang. Ngayon, malinaw na ang sitwasyon. Simula rito, ang bawat hakbang ay may plano. Pagkatapos ay isinara ko ang notebook at inangat si Dodoy ng bahagya sinuri ang kanyang noo, mainit ngunit hindi mapanganib. Inilapag ko siya ulit ng maingat at naisip ko sa aking sarili. Ang mga papel ay nagkukwento ng katotohanan, ang mga salita ay maaaring baguhin, ngunit ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak iyon ay walang dokumento na kailangan. Nagpatuloy ang kwento. Sa sumunod na umaga, isang mensahe ang dumating mula sa abogado ni Ramir, maikli at propesyonal tulad ng isang memo sa opisina. Gusto naming makipagkita para sa pag-uusap tungkol sa kasunduan ng pag-aalaga at bisita. Kailan kayo available? Binasa ko ito ng 3 beses. Pagkatapos ay ipinasa ko ang screen kay Ate Josie na noon ay nasa kusina, nagpainit ng lugaw para sa aming almusal. Pinunasan ni Ate Josie ang kanyang mga kamay sa tuwalya at binasa ang mensahe. Hindi siya nagsalita ng matagal, saka lamang siya nagsalita. Ipadala mo sa abogado Chona. Tumango ako. Agad akong nagpadala ng screenshot sa abogado kasama ang isang maikling paliwanag ng sitwasyon. Si abogado Chona ay sumagot sa loob ng 10 minuto. Ang oras na iyon ay marahil ay habang nagtitimpla pa siya ng kape sa umaga. Clara, huwag kang sumagot ng direkta sa kanila. Lahat ng pag-uusap tungkol sa kasunduan dumaan sa akin. Magpapadala ako ng mensahe sa abogado nila. Dito, naramdaman ko ang unang beses na hindi na ako ganap na nag-iisa sa harap ng mga papeles at mga tuntunin. May taong nakakaalam ng batas at nagsasalita para sa akin. Nang hapon ng parehong araw,
nagsimulang mag-ayos ng mga bagay si Ate Josie sa pagkakataon na natutulog si Dodoy. Pinagsama-sama namin ang lahat ng medikal na record sa isang malaking folder, pinaghiwalay sa 3 seksyon. Una, ang mga medikal na record ko, ang aking operasyon, ang discharge papers, ang mga reseta. Pangalawa, ang mga medikal na record ni Dodoy, ang kanyang kapanganakan bilang premature, ang mga resulta ng check-up, ang sulat ng doktor tungkol sa limitadong pakikihalubilo. Ikatlo, ang mga record ng pag-aalaga, ang journal ko na may araw-araw na tala ng kanyang temperatura, pagpapasuso at mga gamot. Ang mga bagay na ito, wika ni Ate Josie habang inaayos ang mga papel, ay hindi lamang mga papel. Ito ay mga patunay na ikaw ang nandoon tuwing kailangan niya. Tinitingnan ko ang mga nakasulat ko sa journal, ang mga oras ng pagpapasuso, ang mga gabi na binantayan ko ang kanyang bawat hininga, at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko agad na pangalanan: pagmamalaki. Hindi ang uri ng pagmamalaki na ipinagmamalaki sa iba, kundi ang uri na nasa loob lamang ng puso ng isang taong alam niyang ginawa niya ang tama. Dumating ang gabi ng parehong araw na may isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Kinuha ko at narinig ko ang boses ni Yana. Clara. Tahimik ang kanyang boses, hindi na ang dating malambot na pag-iingat. Ngayon ay malamig at manipis. Yana, sagot ko lamang. Ginawa mo na ang lahat ng gusto mo? Ang kanyang boses ay may bahagyang kilog sa dulo. Napalayo mo na si Ramir sa aming kasal. Maligaya ka na ba? Nakinig ako ng walang sagot sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita ako ng dahan-dahan, hindi upang magalit, kundi upang maging malinaw. Yana, hindi ko sinasikap na palayasin si Ramir mula kahit saan. Ang tanging sinasikap ko ay ang pangalagaan ng aking anak. Ang desisyon ni Ramir tungkol sa kasal, iyon ay desisyon niya, hindi sa akin. Huwag kang magpanggap. Wika niya, ang boses ay naging mas matalas. Alam ko kung ano ang ginawa mo. Naramdaman ko ang isang init sa aking dibdib, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Naalala ko ang sinabi ni Abogado Chona. Ang mas kalmado kang, maging mas mahirap kang mabigyan ng dahilan para salakayin. Yana, ang resulta ng DNA test ang magsasalita para sa akin. At ang aking dignidad bilang ina ay hindi isang bagay na maaaring mapahiran ng anumang salita. Narinig ko ang kanyang paghinga, pagkatapos ay nagpatuloy siya. Sigurado ka ba na anak ni Ramir iyon? Doon, naramdaman ko ang isang bagay na masakit, hindi para sa akin, kundi para sa aking anak. Ang isang sanggol na 5 araw pa lamang ang gulang, at ang kanyang kalikasan ay pinagdududahan na bago pa man siya lumaki. Nagsalita ako ng mahinahon ngunit matatag. Ang resulta ng DNA test ang sagot sa iyong tanong. At kung may iba pa kang gustong sabihin tungkol sa aking anak, o sa akin, paalalahanin kita, ang karangalan ng isang ina ay may karampatang proteksyon. Mag-ingat ka sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Narinig ko ang kanyang katahimikan, pagkatapos ay binitiwan niya ang tawag. Inilapag ko ang aking telepono. Ang aking mga kamay ay bahagyang nangangatal, hindi sa takot, kundi sa galit na pinigilan. Tinatawag ni Ate Josie mula sa kusina. Clara, kumain ka na, ang sabaw ay mainit pa. At iyon ang nagpabalik sa akin sa katotohanan. Hindi ang mga salita ng ibang tao ang dapat nabuuin ang aking mundo. Ang mainit na sabaw ng aking kaibigan ang gabing ito, at ang maliit na bata na natutulog sa duyan, iyon ang mundo ko. Nang sumunod na umaga, ang mensahe ni Yana sa social media ay naging mas malinaw para sa akin. Ipinakita sa akin ni Ate Josie ang isang post na walang direktang pangalan, ngunit ang mga salita ay malinaw na tinutukoy ako. Totoo daw na may mga tao na nagre-relasyon kahit kasal pa ang isa, tapos kapag nahuli, nagpapanggap na biktima. Kaya mag-ingat kayo. Binasa ko ito ng isang beses. Pagkatapos ay hiniling ko kay Ate Josie na kunan ng screenshot at agad kong ipinadala kay Abogado Chona. Abogado, nakakita na akong post na posibleng naglalayong siraan ang aking pangalan. Wala direktang pangalan, ngunit ang konteksto ay malinaw. Ano ang dapat kong gawin? Mabilis ang sagot ni Abogado Chona. Itago ang lahat ng screenshot kasama ang petsa at oras. Huwag kang sumagot sa post o magkomento.
Huwag rin hayaan ang iyong mga kaibigan na sumagot para sa iyo dahil maaari itong maging komplikado. Kung ang nilalaman ay sapat na para maging libelo, pag-aaralan natin iyon. Ngunit sa ngayon, ang pinakamabuting gawin ay huwag magbigay ng reaksyon na maaari nilang gamitin laban sa iyo. Tumango ako kahit hindi siya nakakakita, pagkatapos ay isinara ko ang application at inilagay ang telepono sa mesa. Si Ate Josie ay nakatayo sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay nagbubuga ng galit, ngunit ang kanyang bibig ay pipisil. Hayaan mo, huwag kang sumagot. Sabi ko, bago pa man siya makapagsalita. Alam ko, mahirap niyang sinabi. Pero napakahirap. Oo, sang-ayon ko. Napakahirap. Ngunit mas mahirap ang kapag nadala tayo sa kanilang laro. Nang hapon ng araw na iyon, tumunog muli ang aking telepono. Si Ramir. Kinuha ko ang tawag. Narinig mo na ba ang usap-usapan? Tanong niya, ang boses ay mas mabilis kaysa karaniwan. Narinig ko. Sagot ko ng maikli. Hindi ko sinasadya. Wika niya. Lumabas lang sa mga kakilala. Hindi ko tinanong kung sino ang nagpakalat, alam ko na walang mapapala sa pagtatanong. Kapag lumalabas na ang isang balita mula sa bibig ng isang tao, pumapasok na ito sa bibig ng lahat. Ano ang plano mo? Tanong ko. Matagal na katahimikan sa kabilang dulo, pagkatapos, ipagpapaliban ko ang kasal. 3 salita, hindi ako natuwa. Hindi rin ako nalungkot para sa iba. Naramdaman ko lamang ang isang bagay na katulad ng isang mabigat na bato na inalis sa itaas ng ulo ng aking anak dahil hindi na kailangang ipaliwanag ni Dodoy sa kinabukasan kung bakit ang kanyang ama ay nagkakasal sa iba nang aktibo siyang kinikilala. Iyon ay desisyon mo. Sagot ko lamang. Nagpatuloy si Ramir. Mula ngayon, magpapadala ako ng tulong, isang taong makakatulong sa iyo ng buong araw. At doon muli ay naramdaman ko ang malambot na sinulid na pumulupot sa aking pulso. Hindi ko kailangan ng buong araw. Sinabi ko na ang tulong ay ayon sa oras na kailangan ko at ang taong iyon ay kailangan ko munang tanggapin. Ang katahimikan ay tumagal ng mas matagal kaysa dati. Clara, kakaalis mo pa lamang sa ospital. Hindi angkop na mag-iisa ka. Kung gusto mong tumulong, kausapin mo muna ako. Huwag magpadala ng tao nang walang pahintulot ko. Isang malakas na buntong hininga sa kabilang dulo. Pagkatapos ay nagsalita si Ramir ng mas mababa. Sige. Ngunit si Manang Linda, kasama ng pamilya namin, may karanasan sa pag-aalaga ng sanggol. Bibigyan kanya ng tulong na kailangan mo. Nagsimulang mag-alab ang isang pakiramdam sa loob ko. Sa inyong pamilya, ibig sabihin ay tao ng pamilya nila, nakagawian ang paraan ng pamilya nila, susunod sa utos ng pamilya nila. At kapag pumasok ang taong iyon sa aking tahanan, ito pa ba ang aking tahanan? Titingnan ko muna, ngunit ang taong iyon ay tutulong lamang sa oras na kailangan ko, hindi magtatago ng gabi. At walang anumang impormasyon tungkol sa akin o sa aking anak ang maaaring ibahagi sa sinuman. Maikli ang sagot ni Ramir. Siya. Nang matapos ang tawag, naramdaman ko na parabang may malambot na sinulid na pumulupot sa aking pulso. Hindi ka agad sinasakal, ngunit alam ko na kung hindi ako mag-iingat, sinasakal ito. Nang gabing iyon, dumating ang isang mensahe mula kay Yana sa aking personal na numero. Clara, nagtagumpay ka ba? Binasa ko ang mensahe at biglang naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Ang uri ng kalmado na nangyayari kapag wala ka ng pagkakataong magalit dahil napakailim na ng sakit. Sumulat ako ng maikli, malinaw, at walang dagdag na emosyon. Ang tagumpay na hinahanap ko ay ang kapayapaan ng aking anak. Kung ang itinuturing mong tagumpay ay ang pagkawala ng iyong plano, iyon ay hindi sa akin. Isinara ko ang mensahe. Hindi ko pinahintulutan ang aking sarili na mahila sa ganitong labanan dahil ang mga taong nagsasalita ng walang ebidensya ay nagpapatibay ng kanilang sarili kapag may sumasagot na may galit. Bandang 11:00 ng gabi, bago ako matulog, muli akong nagbukas ng aking notebook. Ang journal ni Dodoy ay nakabukas sa aking harap, puno ng mga linya ng oras, temperatura at mga tala. Saka ako lang napansin na ang aking sulat sa mga unang pahina ay medyo magulo dahil ng mga unang gabi pagkatapos ng panganganak, nanginginig ang aking mga kamay mula sa pagod
Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas tuwid ang aking mga linya. Inilagay ko ang aking pluma sa isang bagong pahina at sumulat ng isang bagay, hindi para sa DNA test, hindi para sa hukuman, hindi para sa sinuman, para sa aking sarili lamang. Sa mga nagdaang araw, natuto akong na ang pagiging ina ay hindi ang lakas ng pagsigaw. Ito ay ang lakas ng panahimik kapag kailangang manahimik at ang lakas ng pagsasalita kapag kailangan ng magsalita. At mula ngayon, ang bawat hakbang ko ay may dalawang layunin, ang pangalagaan si Dodoy at ang pangalagaan ang aking sarili dahil kung mawawala ako sa kanya, wala siyang magiging tagapagtanggol. Isinara ko ang notebook. Tinitingnan ko si Dodoy na natutulog sa duyan, ang kanyang maliit na dibdib ay pataas pababa sa bawat hininga. At sa katahimikang iyon, naunawaan ko ang isang bagay na hindi ko noon pa agad natutunan. Ang labanan ay hindi laging nangyayari sa mataas na boses at malalaking salita. Madalas, ang labanan ay nangyayari sa maliit na mga desisyon, ang pagpili kung sino ang papayagan mong pumasok sa iyong buhay, kung anong papel ang pipirmahan mo, kung anong salita ang sasagutin mo, at kung anong salita ang hahayaan mong lumipas nang walang tugon. At sa mga maliit na desisyon na iyon doon, nakasalalay ang tunay na kalayaan. Lumipas ang 3 araw, ang resulta ng DNA test na nasa folder ko ay nanatiling tahimik sa kanyang lugar. Ngunit ang mundo sa labas ng aking maliit na apartment ay hindi tahimik. Nakarinig ako mula sa ibang kaibigan na ang usap-usapan ay lumaganap pa hindi sa pahayagan, ngunit sa mga grupo ng mga kakilala. Ang mga tao ay may iba't ibang bersyon ng kwento, may nagdagdag, may nagbawas, may nagbago ng detalye para maging mas kawili-wili. Pinigilan ko ang aking sarili na mag-react. Naalala ko ang sinabi ni Abogado Chona, ang pinakamapanganib na bagay na maaari mong gawin ay sumagot sa mga tsismis ng may galit. Kapag sumakit ka, mayroon ka na ring ginawa na kahinaan. Sa halip, nagpatuloy ako sa aking gawain, ang pag-aalaga kay Dodoy, ang pagsukat ng temperatura, ang pagsulat sa journal. Si Manang Linda ay dumating araw-araw at unti-unti ay nagsimula siyang makagawa ng maayos. Hinugasan niya ang mga tela, tinulungan akong handa ang pagkain at natutunan na huwag nang tawagin si Dodoy na batang may-ari. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan ng ganap, ngunit sinigurado kong walang dahilan para sa akin na mag-alala sa kanyang mga ginagawa. Tuwing may dumating na nag-uusap nang malapit sa pintuan, agad akong lumabas para suriin. Tuwing may natanggap siyang tawag habang nandoon siya, sinigurado kong hindi siya nagsasalita tungkol sa amin. Hindi ito paranoia, ito ay pag-iingat. Nang ika-6 na araw pagkatapos ng DNA test, nagpadala ng mensahe si Abogado Chona. Clara, nakatanggap na ako ng draft ng kasunduan mula sa abogado ni Ramir. Magpadala ako ng kopya sa iyo mamaya at gusto ko nating pag-usapan ito. Nang dumating ang draft sa aking email ng hapon, binasa ko ito ng dahan-dahan, linya sa linya. May mga bagay na katanggap-tanggap, ang pagkilala ni Ramir sa anak, ang regular na sustento, ang karapatang bumisita sa loob ng mga itinakdang oras. May mga bagay na hindi ko kaagad tinanggap. Isang sugnay na nagsasabing may karapatang matiyak ang maayos na kapaligiran para sa sanggol, na sa aking pag-iisip ay isang bukas na pintuan para sa pagkontrol ng kung saan ako titira at kung paano ko aalagaan ang aking anak. Isa pang sugnay na nagsasabing si Manang Linda ay maaaring manatili ng ayon sa pangangailangan ng sanggol na walang malinaw na kahulugan kung sino ang nagtatakda ng pangangailangan. Ipinadala ko agad ang aking mga komento kay Abogado Chona. Nang gabi, nagsagawa kami ng online na konsultasyon. Ang sugnay tungkol sa maayos na kapaligiran ay kailangang mas tiyak. Wika ni Abogado Chona, hindi maaaring maging bukas ang interpretasyon nito dahil ang pangalawang panig ay maaaring gamitin ito para sikapin kang lipatin o para suriin ang iyong bahay. At si Manang Linda, kailangang may malinaw na hangganan, ang oras, ang gawain, at ang katotohanan na ikaw ang gumagawa ng lahat ng desisyon tungkol sa pag-aalaga. Hindi siya isang tagapagbantay, siya ay isang tumutulong. Isang oras kami nag-usap at sa katapusan ng usapan, malinaw na ang listahan ng mga bagay na kailangang baguhin sa draft. Ipapadala ko ang aming mga komento sa kabilang panig bukas ng umaga,
sabi ni Abogado Chona. Handa ka lang. Handa, sagot ko. Nang sumunod na umaga, habang nagpapasuso pa rin ako kay Dodoy, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ramir. Hindi ito tungkol sa kasunduan. Maaari ba akong pumunta ngayong hapon? Gusto ko lang makita si Dodoy. Binasa ko ang mensahe. Tinitingnan ko si Dodoy, ang kanyang maliit na mga daliri ay kumakapit sa aking braso. Nagsulat ako ng sagot malinaw, walang labis. Pwede. Dumating ka sa oras na ito mula alas 5 hanggang alas 7. Hugasan ang mga kamay bago humawak sa sanggol. Huwag magdala ng ibang tao. Mabilis ang sagot ni Ramir. Okay. Dumating siya ng eksakto sa oras. Ngayon, hindi na siya nakasuot ng maayos na polo, simpleng polo shirt lamang, maingat ang ayos ng buhok. Sa kanyang kamay ay isang maliliit na supot, inilagay niya ito sa mesa, ng tahimik. Sa loob ay mga bagay para sa sanggol, cotton na tela, isang maliit na thermometer, at isang pakete ng mga gamit na pangkalinisan. Mga bagay na hindi kinuha para sa pagpapakita, mga bagay na talagang kailangan. Hugasan niya ang kanyang mga kamay ng maayos at naghintay. Inangat ko si Dodoy at maingat na inilagay sa kanyang mga bisig, ipinapakita ang tamang paraan ng pagdadala. Ngayon, hindi na nanginginig ng ganoon kalala ang mga bisig ni Ramir. Tinitingnan niya si Dodoy nang napakatagal, ang mga matang iyon ng bata na nagbubukas ng paminsan-minsan, ang maliit na bibig na paminsan-minsang kumukuha ng hangin, at pagkatapos ay nagsalita siya ng napakahina, halos marinig ko lamang. Maraming oras ang nawala na. Hindi ako sumagot. Hindi ko ito sinagot ng may galit, hindi rin ng may awa. Tinitingnan ko lamang siya at sinabi ko ang isang bagay na tapat. Ang oras na lumipas ay hindi na mababawi. Ngunit ang mga darating na oras iyon ay depende sa iyong mga pagpili. Tinitingnan niya ako at sa kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi ko masiguro kung ano, pagkalungkot o simula ng isang bagay na bago. Hindi ko iyon kailangang malaman ngayon. Ang kailangan ko lamang malaman ay kung ang kanyang mga kilos sa mga darating na araw, buwan at taon ay magpapatunay ng kanyang mga salita. Nang umalis si Ramir bandang alas 7, nang walang karagdagang salita, nang walang drama, nanatiling nakatayo ako sa pintuan ng sandali. Si Dodoy ay muli sa duyan natutulog ng tahimik. Pumasok si Ate Josie mula sa kabilang kwarto. Marahil ay nandoon siya ng buong oras. Kumusta? Maayos, sagot ko. Maayos ka talaga o nagsisikap kang maging maayos? Nag-isip ako ng ilang segundo, pagkatapos ay ngumiti ako ng bahagya. Parehong totoo, sabi ko. Tuminawa si Ate Josie, isang maikli, tunay na tawa. Kumain ka na, niluto ko ng tinola. At sa simpleng iyon ang amoy ng laro ng luya at saging na saba mula sa kusina, ang katahimikan ng gabi, ang pagtulog ng aking anak. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko matagal nang naramdaman, kapayapaan. Hindi ang uri ng kapayapaan na nangyayari kapag wala ng labanan, kundi ang uri ng kapayapaan ng isang taong alam na kung saan siya nakatayo at hindi na natatakot. Nang sumunod na linggo, natapos ang kasunduan. Maraming beses itong binago, ilang sugnay ang tinanggal, ilang bagay ang pinaliwanag ng mas malinaw, ang mga pangunahing bagay na nanatili. Ang karapatang bumisita ni Ramir ay may malinaw na oras at kondisyon. Ang lahat ng medikal na desisyon para kay Dodoy ay nananatili sa aking kamay, na may karapatang marinig ang opinyon ni Ramir, ngunit ang huling pasya ay akin. Si Manang Linda ay tumutulong sa mga oras na kailangan ko, hindi ng buong araw, at ang kanyang gawain ay malinaw na itinakda. Ang lahat ng mahahalagang usapan tungkol sa aming anak ay sa pamamagitan ng teksto o sulat para may record. At ang isang bagay na pinakamahalaga sa lahat, ang kalagayan ng aming anak ay palaging inuuna bago ang anumang kagustuhan ng sinumang matatanda. Nang dumating ang araw ng pag-sign, tahimik ang lahat. Hindi ito katulad ng isang tagumpay na ipinagdiriwang ng malakas. Ito ay katulad ng isang mabigat na bagay na sa wakas ay naibaba na sa sahig at ang mga balikat ay medyo lumaan. Makalipas ang ilang buwan, ang buhay ay nagsimulang bumalik sa isang uri ng ritmo. Hindi ang lumang ritmo, iyon ay hindi na maaaring bumalik, ngunit isang bagong ritmo. Si Dodoy ay lumago ng kaunti, ang kanyang mga pisngi
ay nagsimulang lumaman, ang kanyang mga kamay ay naging mas matatag sa paghawak. Nagtraining ang kanyang mga mata na subaybayan ang mga bagay na gumagalaw sa harap niya. At minsan, kapag natigilan ko siya sa pagtingin, nagpipiglas ang isang ngiti sa aking mukha na hindi ko sinasadya. Si Ramir ay dumadating sa itinakdang oras, hindi laging madali, ngunit palaging dumadating. Unti-unti, natutunan niyang maging mas maingat sa paligid ng sanggol. Natutunan niya kung paano hawakan si Dodoy nang hindi ito magagalit. Natutunan niya kung paano gumawa ng maliit na mga bagay, halimbawa ang magdala ng tamang uri ng wipes o ang hindi magbukas ng pinto ng malakas kapag natutulog ang bata. Hindi ito kaagad naging perpekto. Merong mga sandali ng tensyon, mga beses na gusto niya ang isang bagay na hindi ko sang-ayunan, mga beses na kailangan naming ulitin ang mga hangganan. Ngunit sa bawat pagkakataon, bumabalik kami sa isinulat na kasunduan at iyon ang nagbibigay ng direksyon. Hindi ang puso, dahil ang mga puso ay nagbabago at nasaktan. Ang papel, dahil ang papel ay nananatili. Si Ate Josie ay nanatili na rin sa buhay namin, hindi bilang bantay, kundi bilang sariling pamilya. Minsan ay dumadating siya ng walang dahilan, kundi para magdala ng pagkain at upumin ang tabi ko habang nagpapasuso ako kay Dodoy. "Nakakainis ka," sabi niya isang gabi, habang tinitingnan niya ang sanggol na natutulog sa aking mga bisig. Kahit alam ko ang lahat ng nangyari, kapag tinitingnan ko siya, hindi ko mapigilan ang pagiging masaya. Ngumiti ako. Iyon ang epekto ng sanggol. Oo, sang-ayon niya. At iyon din ang epekto ng isang matandang kaibigan na hindi tumatanggap ng pagkatalo. Natawa ako ng tunay ang unang beses na narinig ko ang aking sariling tawa mula nang mangyari ang lahat. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana at tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod, naramdaman ko ang isang tanong na lumipas sa aking isipan. Sana ba ay ibang naging takbo ng lahat? At ang sagot ay dumating ng mabilis at walang pag-aalangan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang magiging mas maganda, dahil ang buhay ay hindi gumagawa ng mga paralel na kwento para maihambing. Ang alam ko lamang ay ito. Sa mga araw na nag-iisa ko, lahat ng mga gabi ng pagantay sa bawat hininga ni Dodoy, ang mga umaga na kinain ko ang malamig na pagkain dahil nakalimutan ko sa pag-aalaga, naroon pa rin ako. Nanahan pa rin ako. At ang sanggol na ito, ang aking anak, ay lumago sa gitna ng lahat ng ito. Hindi na alam ang lahat ng nagdaan, ngunit naramdaman ang pagmamahal ng isang ina na hindi nagpapadaig. Iyon ay sapat na. Isang hapon, habang pinuputol ni Ate Josie ang gulay para sa hapunan at natutulog si Dodoy sa duyan, nagsulat ako sa huling pahina ng aking unang notebook ng journal. Ngayon, 3 buwan na si Dodoy. Ang kanyang mga pisngi ay mas mataba na kaysa noong una. Ang kanyang mga kamay ay humahawak na ng mas matibay. At ang kanyang ngiti, kapag ngumiti siya, para bang nakalimutan ko ang lahat ng kabigatan ng mga nakaraang buwan. Maraming bagay ang hindi naging ayon sa aking inaasahan. Maraming bagay na mahirap at patuloy pang magiging mahirap. Ngunit natuto akong isang bagay na hindi ko inaakala na matutunan ko ng ganoon. Ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng takot. Ang tunay na lakas ay ang patuloy na gumagawa ng tamang bagay kahit natatakot ka. At ang lakas na iyon, hindi ito galing sa sinuman kundi sa akin. Isinara ko ang notebook. Tumingin ako kay Dodoy. At naramdaman ko sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, na ako ay nasa tamang lugar. Hindi ang lugar na pinili ng ibang tao para sa akin. Ang lugar na pinili ko para sa aking sarili at para sa aking anak. Sa buhay, may mga taong pumipili ng kapayapaan bilang kahinaan, ngunit ang totoo, ang kapayapaan ay kailangan ng higit pang lakas kaysa sa pakikipaglaban. Ang kapayapaan ay nangangahulugang patuloy kang gumagawa ng tamang bagay kahit walang nanonood. At iyon ang gawin ng tama kahit walang nanonood, ang pinakatapat na uri ng lakas.